limang binibigyan ng ating Panginoon na siya ay nakayuhay sa krus. Ako'y nauuhaw. Isang talagang nagpapaliwanag na matinding pagnanasa para mapawin tayo ng buhay. Isang talagang nangangailangan ng buhay. Sa isang taong narinig natin ang karamido, ito ay nagpapaliwanag kung gaano niya inanasa ang isang tubig para mapawin tayo ng buhay. At wala siyang iisipin ano pa man, kundi tubig lamang. At handa siyang ipagpalit ang anong bagay, makamtan lamang ang tubig. Ngunit mga kapatid, iba ito ang sigaw ng ating Panginoon. Ang kanyang sigaw ay hindi sigaw ng pagkauhaw sa tubig, kundi pagkauhaw sa pagmamahal ng Panginoon. Pagkauhaw na tayo ay patuloy ng mahalin at pagkauhaw sa pagmamahal natin. Sa kabila ng lahat ng mga kabutihan at pagmamahal ay binibigay ng Diyos sa tao. Patuloy ang tao nagreklamo, patuloy na nagtatanong, lalo-lalo sa panahon na dumaranas sa magiging kahirapan. Totoo bang may Diyos? Totoo bang pinapagmamahalan tayo ng Diyos? Ngunit mahal ng tao, mahal ng Diyos ang tao. Kaya sa kanya namin sa pagmamahal ay ikanala niya kanyang butong na upang tayo ay kusin sa ating mga kasalanan. Hamuin sa kahirapan. Hinubad ni Jesus sa kanyang kapag-Diyos at namumay bilang isang tao. Tinulungan niya at nagaling ang mga may sakit. Ang mga inaalihan at sa mga espiritu. Ang mga kitong, ang mga bulag. Binuhay ang mga patay. Tayo ay pinulit ng kaibigan at higit sa lahat ng ito, tayo ay bigyan niya ng karapatan na tawagin Ama ang kanyang amang nasa langit. Kaya inaakay na tayo tungo sa tahanan ng kanyang Ama. At ibigay niya sa atin ang natatanging daan para makarating sa kanya. Sa kanyang pagkakay sa atin, dumanas siya ng magiging kahirapan. Paghihirap na hindi natin halos maunawaan kung paano binata ng isang tao. Paghihirap na hindi natin maintindihan kung paano ginagawa sa isang taong pinaparusahan. Maliban sa mga pag-ilustan paratan, siya ay natugal ng pagkakayan. Sa kanyang ginagawa, siya ay nagkaroon ng isang matibay na pananampalataya sa kanyang Ama. Tinako niya ang ating kasalanan. At doon, sa krus na sa kanyang pagpapakuhan, buong kalayahan niyang binigay ang kanyang mga kamay. Mga kamay na banal at mapagpala. Mga kamay na humingo sa mga tao para gumaling, para magkaroon ng buhay. Ngunit ngayon kami na ito ay pagkakapusan ng matutulis na pako ng ating kasalanan. Matutulis na pako na siya babaw sa kanilang mga paa. Mga paang walang ginawa kung hinanapin at pagalingin ang mga tao may sakit at mga kailangan. Nung siya'y nakabayabay sa krus, sa kanyang nananapong paningin sa tingin ng kahirapan, nakita niya ang napakaraming tao sa kanyang harapan. At kapag ay bigla siyang sumigaw, ako'y nauuhaw. Isang katagalang paghahanap. Katagalang paghahanap. Kung paano ang isang tao ay nauuhaw sa tubig at handa sa ipagpahinga ng lahat kapalit ng tubig, ganito rin ang nararamdaman ng
ay nagkaroon ng isang napakatindi na nararamdaman na halos bumitaw na siya. Ang kanyang iniisip ay ang aking kapakanan. Ang kanyang iniisip ay ang aking kalagayan na kung siya ay bibitaw dyan sa krus, na kung siya ay bababa dyan sa krus, sino ang malalagay niya? Di po na tayo. Tayo ang dapat na nakalagay niya sa krus, ngunit inamon niya para tayo ay bigyan ng buhay. Dahil sa pagmamahal. Dahil sa kanyang pagmamahal, pinagmamasdan niya ang mga tao sa kanyang harapan. Mga tao kanyang pinauuhawan. Mga tao kanyang pinagaling. Mga tao kanyang tinulungan. Ngunit ano ang nagitugon ng mga tao nito sa kanya? Ang pagsigaw na siya ay pako sa krus. Ang pagsigaw na siya ay patayin. Ito ba ang dapat na maging tugon natin sa ating Panginoon na nagbigay ng kanyang buhay para makakalanin ang buhay? Sa aming pag-iilay, naalala ko po mga kapatid, nasa unang taon sa babang paagal. Sa aming religion class, ipinalala sa akin sa kanista kung sino si Jesus na noon hindi ko kilala. At sinabi niya kung paano tayo pinubos sa kasalanan para magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi ko po ito naiintindihan. Kaya ang ginawa ko, ito ay patuloy kong iniingatan, patuloy kong pinagnilayan, sapagkat nais kong maintindihan kung ano ang nasa kabilang pa ng tulad niyang pagmamahal na hindi kaya unawain ng aking paningin at ng aking mandami. Kaya po, ako ay nagpatuloy, ako po ay naglingkod sa parokya ng Santo Niño na taon ko ng mga 80s. Sa aking paglingkod, kasama ko po ang mga aktivista na humahawak sa lahat ng eskwelahan pang-publiko. Ako po yung natulong niya. Halos na malimutan ko na po yung sarili ko ng mga panahon ngayon. Kasi madaling araw pa lang alis na ng bahay para pumunta sa bawang paaralan na pagdadarusan ng pananalisan. Pagkatapos noon, ako ay papasok sa eskwelahan. Pagdating ng hapon na uwian, ako ay tutuloy sa simbahan at ako ay tutugtog ng tatlong magkakasunod na misa. Minsan alas 12 ako ang gawin. Pero sa kabila po nito, ako po ay natanggap ng mga parata. Ako po ay pinulisa. Hindi ko alam kung ano ang dahilan at hindi ko alam kung ano ang kanilang batayan. Sa kabila nito, kahit ako ay nasaktan, lagi sa maganda sa mga pangyayari sapagkat ako ay naglingkod sa kanya. Ang aking paglingkod ay walang bayan, kundi ito'y kagustuhan ko para hindi pa ako makapalang sa kanya. At ngayon ako ay hinuhusgahan, ito ay naging sa akin ay sa napakalaking katanungan. Sa aking pagpapatuloy ng paglingkod, ako po ay nalipat ng tirahan. Dati kami ng tira sa Elcano, na nasa Copa na San Lino, nalipat po kami sa Parola. Ibinenta ang apartment namin yung pahan. Dahil sa ang Parola ay sa ako po ng Delpan, parokya ng Delpan, ako po ay isa sa pagdilipang at mga gawain sa aking parokya. Ako rin po ay nalingkod sa abot lang ng aking mga kaya. Kaya nga lang po, ganun pa rin. Nakanggap pa rin ako ng mga pag-uusap. Sa hindi naasahan pagkakataon, ako po ay napunta sa iba't ibang parokya, sa iba't ibang komunidad na mga sambayanan ng mga sambayanan na nag-iikot sa Diyos. At halos ganito rin ang kanilang pagtanggap sa aking ginagawa. Hindi ko po lubos sa mga unamaan. Minsan na, tinatanong pa nila ako. Ginagawa ko ng halaga. Magkano ba gusto mo ba
Ngunit ako na lang ang gumagawa ng paraan. Sa pagpapatuloy ng mga taon, ito'y patuloy na ulit-ulit. Kaya, naging malinaw po sa aking isipan. Nakita ko ang kasagutan sa aking mga katanungan, sa aking nararamdaman. Nakita ko na nung una, dahil sa aking mga mga ganitong klaseng paratan, nagtatanong ako, bakit? Bakit kaya? Nung malaman na, ang pagtatanong ito ay nauwi na, ang pagtatanong na ito ay nauwi na sa isang napakalaming pagtataka. Sa pagpapaulit-ulit siya nangyayari. Kaya sabi ko, bakit na ba? Masama pa yung aking ginagawa. At itong mga panahon ito, ito ay nauwi na sa isang pagkakuhaw. Ako ay nauuhaw sa isang pamanawa. At ito rin po ang naging sa akin ng dahilan para maunawaan ko ang sinyo ni Jesus sa krus. Ang kanyang sinyo ng pagkakuhaw ay tila masasabi natin ito'y kakalimutan na ang ngayon. Tuwing mahal na araw, tuwing Kwaresma, dahil natin naranasan ang pag-aalala ng mga pitong huling salita ng nagtitiwan. Ngunit para sa akin, ito ay isang malinaw na kasagutan kung bakit sumigaw si Jesus na siya ay nauuhaw. Sapagkat ako'y naranasan ko ang mauuhaw sa pag-unawa. Wala akong ginagawang masama. Ang sa akin, ibinabalik ko lang ang tulong ng Diyos. Ibinibigay sa Kanya ang mga libreng bagay na ibibigay sa akin, tulong sa akin, sa aking pamilya, sa aking mga anak. Kaya nakapatuwag na ito ay naunawaan ko. Kaya lang, ako ay patuloy na nagtatanong. Pilit pa rin ba natin ibigit ang ating mga katotohanan? Na kung wala ang Diyos sa buhay natin, ay wala tayong magagawa. Pilit pa rin ba natin ibigit ang ating mga mata sa katotohanan na hindi tayo maaaring mabuhay kung wala ang pagalingan ng Diyos. Mga kapatid, nasa harapan natin ngayon ang aking Panginoon na nakapako sa krus. Siya ang sumigaw ng ako'y nauuhaw. Ano ang tulong natin sa Kanya? Ang patuloy na natin pamumuhay o patuloy natin pagyakap sa kasalanan, pagpapahalaga sa pera, ang patuloy na natin pagtanggi sa Kanyang pag-ibig, ang patuloy na natin pamumuhay ng taliwas sa Kanyang mga utos. Ngayong Kwaresma, tayo ay patuloy na pinagmamasdan ni Jesus. Tayo pa rin ba mga tao nakita niya sa paanan ng krus? Tayo pa rin ba ang mga tao kanyang tinulungan na nagsusuligaw na siya ay ipako sa krus?
Hinahanayan mo po ang lahat ng mag-isa sa inyo sa daling kaibigan. Ipigit natin ang ating mga sa pamilya natin ng Diyos. Ipigit natin ang ating mga ang mata ng ating pagkatao na ang tanging nakikita ay ang ganda ng mundo. Sa pagpili ng ating mga mata ay didilat ang isang mata ng ating pananampalataya. Sa pagilan ng mata ng ating pananampalataya, doon natin makikita at mauunawaan ang tunay na kahulugan ng bawat pagsapit na Kwaresma sa ating buhay. Sa harap ng ating Panginoon ang kabayo sa krus, narinig natin ang kanyang pagsiyaw. Ako'y nauubang. Tayong lahat na narinig ngayon ay minamahal ni Jesus. Bawat isa sa atin ay nagalawan niya ang kanyang mga kapapalan, kagalingan, kalingawahan sa buhay. Ano ang tutuloy natin sa kanya ngayon? Ano ang ibigay natin sa kanya sa pagsigaw niya na ako'y mag-uubang? Ibibigay ko ba ang aking sarili, ang aking nakita ng lakas at panahon upang mahalin si Jesus? Ibibigay ko ba ang aking sarili at panahon upang gawin ang kanyang pagkaubaw? Hinahangaan po ang lahat sa isang panalangin. Panginoong Jesus, tulungan mo ako na mabuksan ko ang puso na makita ko at maunawa ang ibigay mong pagmamahal. Panginoon, kaya ako maibalik sa iyo ang loob ko pagnanasa na ikaw ay mahalin. Panginoong Jesus, kung paano nauuwaw ka sa akin, ay ganoon din akong nauuwaw sa iyo at hindi pa. Tulungan mo akong maialis ko ang lahat ng mga hadang upang ikaw ay aking mahalin. Ang aking pagkakasarili, ang aking pagmamataas, ang katigasan ng aking puso, ang aking pagiging makamusya. Higit sa lahat, Panginoon, ang aking kawalan ng pagmamahal. Bigyan mo ko ng lakas na may sa buhay ko ang bunga ng iyong pagkamatay sa krus. Tulungan mo ko ay pangalaking Diyos sa aking kapwa, sa aking pamilya, sa aking lugar, sa aking mga kapatid, sa mga taong makakapuo araw-araw. Upang sa pagsapit muli ng aking pag-alaala sa misteryo